Kumusta mga kaibigan? May mga sugat ka ba sa puso mo na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin? May mga pagkakataon bang pakiramdam mo hindi ka naiintindihan, hindi nakikita ang mga sakripisyo mo o parang mas pinapaboran ng buhay ang ibang tao? Sa Genesis 4, hindi lang natin makikita ang kwento ng unang pagpatay sa kasaysayan. Makikita rin natin kung paano nagsisimula ang kasalanan sa loob ng puso ng tao. Sa mga sugat, sama ng loob, galit, at pagkadismaya na hindi natin hinaharap ng maayos. Samahan ninyo ako sa pagninilay natin ngayon sa Genesis 4 at tuklasin natin kung ano ang gustong ituro ng Diyos tungkol sa pag-iingat ng ating puso. Habang binabasa ko ang Genesis 4, hindi lang kwento ni Cain at Abel ang nakikita ko. Nakikita ko rin ang realidad ng puso ng tao at minsan nakikita ko rin ang sarili ko. Madalas, kapag narinig natin ang kwentong ito, ang nakikita agad natin ay ang pagpatay ni Cain kay Abel. Pero bago nangyari ang pagpatay, may mas mahalagang nangyari sa loob ng puso ni Cain. Nagsimula ito sa pagkadismaya, sa pakiramdam na hindi siya tinanggap, hindi siya napansin, hindi niya nakuha ang gusto niya. At doon ako napaisip, ilang beses na rin ba akong nasaktan dahil hindi nangyari ang inaasahan ko? Ilang beses na rin ba akong nalungkot dahil parang hindi nakikita ng iba ang mga sakripisyo ko? Ilang beses na rin ba akong nagtanong sa Diyos kung bakit parang mas madali ang buhay ng iba kaysa sa akin? Minsan, hindi naman tayo galit sa tao. Pagod lang tayo, sugatan lang tayo, disappointed lang tayo. Pero ipinapakita sa Genesis 4 na kapag hindi natin hinarap ng maayos ang sakit sa puso, maaari itong lumaki at magdala sa atin sa mga desisyong pagsisisihan natin sa bandang huli. Bago nagkasala si Cain, kinausap muna siya ng Diyos. Hindi siya agad pinarusahan. Hindi siya agad hinatulan. Una siyang binalaan. Parang sinasabi ng Diyos, Cain, nakikita ko ang nararamdaman mo. Nakikita ko ang galit mo, pero huwag mong hayaang kontrolin ka nito. Napakaganda ng eksenang iyon dahil ipinapakita nito kung gaano kabait ang Diyos. At naisip ko, ilang beses na rin kaya akong binalaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng konsensya, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga taong ipinadala niya sa buhay ko, sa pamamagitan ng katahimikan, sa pamamagitan ng mga sitwasyong nagpapatigil sa akin. Minsan, gusto kong kumilos agad. Gusto kong ayusin agad ang problema. Gusto kong pilitin ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Pero baka may mga pagkakataon na sinasabi ng Diyos, Anak, bantayan mo muna ang puso mo. Habang pinag-iisipan ko ito, naalala ko rin ang ilang sugat na dala ko. May mga panahong pakiramdam ko, hindi ako naiintindihan. May mga pagkakataong pakiramdam ko, hindi nakita ang lahat ng ginawa kong sakripisyo. May mga relasyon na gusto kong maayos, pero hindi ko kayang ayusin mag-isa. May mga panalangin na hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin ang sagot. At kapag hindi ako nag-ingat, ang mga sugat na iyon ay maaaring maging kapaitan. Hindi agad nangyayari yon. Unti-unti, tahimik, dahan-dahan,
Hanggang isang araw, mapapansin ko na lang na nawawala na pala ang kapayapaan sa puso ko. At dito ko rin naalala ang sarili kong sitwasyon. May mga taong mahal natin pero hindi tayo naiintindihan. May mga relasyon na gusto nating ayusin pero hindi pa handa ang kabilang panig. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi lahat ng sugat ay agad na naghihilom. Hindi lahat ng relasyon ay agad na naaayos. At hindi lahat ng panalangin ay agad na nasasagot. Pero habang naghihintay tayo, nais ng Diyos na bantayan natin ang ating puso. Dahil kapag ang sugat ay hindi dinala sa Diyos, maaari itong maging galit. At kapag ang galit ay pinatagal, maaari itong maging kapaitan. Kaya ang isa sa pinakamalaking aral ng Genesis 4 para sa akin ay ito. Mas mahalaga sa Diyos ang kondisyon ng puso ko kaysa sa anumang ginagawa ko para sa Kanya. Maaaring tama ang ginagawa ko sa labas. Maaaring abala ako sa pagtulong. Maaaring marami akong ginagawa para sa pamilya. Maaaring nagsisilbi ako sa ibang tao. Pero kung puno ng galit, inggit, kapaitan o sama ng loob ang puso ko, alam yon ng Diyos. At hindi niya ako kinukundina dahil doon. Inaanyayahan niya akong lumapit. Inaanyayahan niya akong maging tapat. Inaanyayahan niya akong sabihin, Panginoon, ito ang tunay kong nararamdaman. Isa pang bagay na tumatak sa akin ay ang awa ng Diyos kay Cain. Matapos ang napakalaking kasalanan, hindi siya tuluyang iniwan ng Diyos. Oo, may parusa. May bunga ang kanyang ginawa, pero may awa pa rin. At doon ako nabuhayan ng loob dahil lahat tayo may mga pagkakamaling pinagsisisihan. May mga pagkakataong sana iba ang naging desisyon natin. May mga taong sana mas minahal natin. May mga panahong sana mas naging present tayo. Pero ipinapakita ng Genesis 4 na kahit may mga bagay na hindi na natin mababalikan, hindi ibig sabihin nun na tapos na ang kwento natin. Ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating pagkakamali. Kaya habang tinatapos ko ang pagninilay na ito, isang tanong ang gusto kong dalhin sa puso ko. Ano ang sinusubukang ituro sa akin ng Diyos sa mga sugat na dala ko ngayon? At marahil ang sagot ay ito, Anak, bago mo subukang ayusin ang lahat ng nasa paligid mo, hayaan mo munang pagalingin ko ang puso mo. At sa puntong ito ng buhay ko, sapat na munang maniwala na ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Kahit hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Kahit may mga relasyon na hindi pa naaayos. Kahit may mga panalangin hindi pa nasasagot. Kahit may mga sugat na masakit pa rin. Dahil ang Diyos na kumausap kay Cain ay siya ring Diyos na kumakausap sa atin ngayon. At ang kanyang paanyaya ay pareho pa rin. Bantayan mo ang iyong puso. Lumapit ka sa akin at hayaan mong ang aking awa ang maging mas malaki kaysa sa iyong sugat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung pinagpala ka ng reflection na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe
para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa at salita ng Diyos. Muli, ito po si Rona Miyake at ito ang ilaw sa landas ng buhay. Naway maging paalaala sa atin ng Genesis 4 na bantayan ang ating puso. Dalhin ang ating mga sugat sa Diyos at magtiwala sa Kanyang awa at pag-ibig. Tandaan, kapag mabigat na ang iyong dinadala, huwag mong sarilinin. May Diyos na nakakaalam ng bawat luha, bawat sugat, at bawat panalangin na hindi pa nasasagot. At habang hindi pa dumarating ang sagot, patuloy siyang gumagawa sa iyong buhay. Ito ang ilaw sa landas ng buhay, nagbibigay liwanag sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. God bless you at magkita-kita tayo muli sa susunod nating Bible Reflection.